Hi, Madam Vice President. Sabihin mo lang kung kailan natin titirahin yung mga tatlong sinabi mo mga tao. Kapag pinatay ako, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Kapag ginurgur ako, gurgurin niyo si Bangag, si Butod, at si Budoy. Huwag kayo tumigil ha, hanggang di niyo magurgur sila. Patayin mo si BBM, Opo. si Lisa Araneta, Wag naman si Martin po. Romales. Hindi, wag po. No joke. Nagdilim na ako. Opo. Pag namatay ako, Wag sabi po, ko, huwag ka wag. tumigil Bawal mo kayo sa kanila. Opo. Ano raw sabi? Wrong number. Hindi ako papayag. Lalaban ako. Lalaban ako sa anumang paraan na kaya ko. Sana masabi ko na lalaban tayo. This is what can tell you Bronner and Marbil. Should anything happen to the Vice President, hide your sorry asses. You are traitors. AI mo Bronner. Wala kang bayag at paninindigan. If you proceed to relieve the security of the AI mo ka. The Vice President Yas Yivi, second highest official of the land. Drill that into your Gaydem brains. I am officially calling General Romeo Bronner coward, who throws his soldiers and subordinates under the bus just to save his neck. Dear Bronner, you don't deserve your designation as Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. In fact, you don't deserve the respect of the whole soldiery. No wonder that you avoided hazardous duty all your life because you lacked the wherewithal to lead, much less to uphold the morale of your troops. You are nothing but a bootlicking 4-star disgrace. Hindi na to normal na panalita. Anong panalita? Pananalita? Sa ating pamahalaan Anong pamalaan? Pamahalaan. at sa seguridad ng bayan. Anong seguridad? Seguridad? You're lying. Pandamay naman ito si Your Honor. Hindi po ako nag-lying, Your Honor. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Oh, gusto mo i-cite ko na? Huwag naman po, Your Honor. Alam ko naman na ikaw ay content creator, pero huwag lang po ako, Your Honor. Mawa ka po sa akin, Your Honor. Ano pa yung mukha mo eh? Ito namang Your Honor. Alam mo naman yung bagong Pilipinas ngayon, bagong mukha. Ito na yung bagong mukha ngayon, Your Honor. At hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Totoo po, Your Honor. You're not lying, you lie! Hindi po talaga, Your Honor. Hindi po ako nagsinungaling, Your Honor. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Hindi totoo yan. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Bola lang yan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. No? So, yung mga nangyayaring usapin na ito nga, Isang malaking scam ang unconstitutional 2025 budget ng Budol Marcos administration. Wala siyang binito sapagkat yung binitong unprogrammed appropriation, kinakailangan lamang ay utusan niya ang Department of Budget and Management na huwag itong pondohan. At kitang-kita naman, zero budget pa rin ang PhilHealth at tuloy ang ligaya ng mga tiwaling congressman at sila ay mag-i-enjoy at magpapakasasa sa 21 billion pesos ayuda fund ng mga congressmen at 5 billion pesos ayuda fund ng mga senador. Patuloy tayong magingay at labanan ang pangbubudol ng Marcos administration.
Tuloy ang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo sa kabila di umano ng tangka ni First Lady Lisa Marcos na suhulan ang pamunuan ng INC para pigilan ang kanilang isasagawang massive rally sa buong bansa upang ipanawagang itigil ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pagkos ay sanib-puwersa pa ang ibang relihiyon at maging ang ating mga kapatid na Muslim sa buong bansa ay sasali na rin sa gagawing malaking rally. Ayon pa nga sa nakuhang impormasyon ng controversial na vlogger na si Maharlika ay nagwala umano sa galit si Lisa Marcos dahil kumampi ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte, at gagawin umano nito ang lahat na pigilan ang naturang rally gamit ang milyon-milyong halaga mula sa kaban ng bayan. Subalit, hindi nagpatinag ang pamunuan ng INC dahil unang-una hindi anya sila nagpapabayad ng kahit gaano kalaking halaga. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, naging presidente lang ang asawa, feeling niya siya na si Queen Elizabeth ng England. Hay nako, pagsamahin niyo pa ang kayamanan niyo ng mga Araneta. Barya lang ang inyo na tigsi 5. Kakatawa itong asawa ng BBM, bangag lang ang umiisip niyan. Huwag mo po kaming insultuhin, kami na INC, dahil hindi kami nadadaan sa pera. Banal ang aming kaisahan, kaya respeto po sa amin na INC. Sanay na sanay kayo mag-bribe. Akala nyo, kaya nyong tapatan ng pera ang INC. Wala talaga kayong kahihiyan sa katawan. Pilit kayong makabalik sa posisyon. Ngayon, parang ayaw nyo ng bitawan. Hindi na kayo gusto ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Wala na kayong magagawa kundi sumunod sa kagustuhan ng mamamayan. Kating-kati na kaming simulan ang rally. Kahit 1 taon kami magrarally, gagawin namin kung kinakailangan. Ito, imulat natin ang mga mata natin. Dahil may matatalino naman tayo. Oh, matalino tayo. Anong gagawin natin? Bubo naman ito. Sabi, mulat ang mata. Imulat natin. Kiko, anong ginagawa mo dyan? Sabi, mulat ang mata. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Hindi magiging kumpleto ang New Year's mo kapag wala kayong ganto. Kaya naman pinaghandaan ko talaga to. Ang pangit ng voiceover ko tapos mahina pa. Pao si Oscar, pasensya na. Our time is 0 and 2400 hours. Happy New Year mga ka-over!